pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Araw-araw ikaw ang hanap ko. Laging laman ang aking isipan. Di ko mapigilan na mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na akong hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang wagas. Nang ako'y manganib kay Yahweh dumaing, tininig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpunyi ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok
sapat ang tulong niya sa atin. Kay Yahweh dumaing, dininig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpunyi ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Wala nang hahanapin pa. Good morning, Jesus! Good morning po sa inyong lahat. Tunay nga po, sama-sama nating ipagbunyi ang kadakilaan ng Panginoon. Salamat po kay sa ating superstar. Kay Sister Sally, sobrang sigla ng kanyang opening. Thank you, Full Lord. of stars. Full of stars. Ganun po talaga. Sabi nga ni Sister Karen Beltran, thank you, Lord, for this lovely day. Hello po sa inyong lahat. Star that will shine. Sa Daniel 12:3, Sa Daniel, yung mga taong naglilid sa righteousness will shine like stars in the night. Amen, amen. Siya yung bituing may ningning, ha? Hindi po yung bituing walang ningning, ha? Okay. Ayun. Nice ko lang bumati din sa ating mga kapatiran, Comfy Family, North, East, West, South, sa mami ko, kay Ilen, sa Cavite, sila kuya sa Caloocan, at sa Amerika, si Pastor Lito at si Sister Elisa Orap. At sa mga taga-Bohol, Maayo Buntag, at si Sister Jamie, yan, Maayo Buntag. Praise the Lord. Thank you, Lord. Tsaka sa Bena Family, Kogyo Prayer Group, hello po sa inyo. At kay Ian dyan sa Fourth Estate. Si Jeremy po, hello. Iba naman ngayon, kami naman. Thank you, Lord. So, umpisahan po natin ang ating programa sa ating opening prayer, Brother Elmer. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Lord, muli salamat po sa masarap pong pagtulog, Panginoon, at muli, panibagong kalakasan, panibagong buhay, Panginoon, nakaloob mo sa amin. We pray, Lord, na ang buong maghapon, Panginoon, simula sa umagang ito, sa live stream namin, hanggang sa maghapon, Panginoon, hanggang gabi, Panginoon, pangunahan niyo po kayo, Panginoon. Kayo, Panginoon, palagi ang maitaas, Panginoon, sa anumang aming mga gagawin, isipin, Panginoon, at sa aming morning live stream, Panginoon, Panginoon, be with us and let your name be glorified, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, para rin po sa ating BOTD, verse of the day, si Brother Elmer pa rin po. Ayan, praise the Lord. Ang ating pong BOTD ngayon, Friday. Yay, it's Friday, it's Family Day. Sa Joshua chapter 24, verse 15. Joshua chapter 24, verse 15. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods of your ancestors served beyond the Euphrates? Or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. Ayan. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe ngayong umaga sa atin. Na napaaganda nga mo, no? Ito isang declaration ni Joshua
na kanyang buong sambahayan ay piniling maglingkod sa tunay na Diyos. Si Joshua kasi, siya yung pumalit kay Moses. Siya na yung nagpatuloy sa pag-enter, conquest niya sa promised land, sa Canaan. Siya nga yung nagpatuloy sa 40 years travel nila, no? From Egypt to Canaan sa promised land. Napakaganda nga ng meaning ng Joshua. Jehovah is salvation. Napakaganda, no? Siya yung a general who led the conquest of the promised land. Ito, napakaganda ng kanyang katangian. A godly father who led his family in serving the Lord. So talagang malaki ang part ng isang magulang, ng isang tatay, lalo na siya talaga yung maging pangunahin sa kanyang sambahayan upang lahat talaga ng member ng family ay maglingkod sa Panginoon. Alam naman natin, hindi lahat ng tatay godly. Di ba? At napakahirap kapag meron kang tatay na hindi godly. Kasi ang influence niya, yung kanya ding mga prinsipyo, minsan na isasalin niya sa mga anak. Halimbawa na lamang, yung lagi natin naririnig, di ba? Pag ang bata umuwi ng bahay na umiiyak, sasabihin, pagka ang tatay hindi godly, sasabihin niyan, huwag kang uuwi dito ng ng umiiyak. Di ba? Ganon. Napakalayo talaga ng kaibahan kapag ang magulang ay hindi naglilingkod sa ating Panginoon. Dito, matagal siyang hinasa or tinrain ni Moses. Sabi nga, he took seriously the example of Moses. So napakaganda, no? Kinukonsider din kasi ni Joshua si Moses bilang kanyang spiritual father. At talagang lahat ng naging pamumuhay, pamamaraan, influences, example ni Moses, talagang Joshua took it seriously. Talagang lahat, kaya nga siya rin ang talagang karapat-dapat na talagang pumalit kay Moses. So tayo rin, no? Just like Joshua, tayong mga magulang. Sabi nga parents today need to take seriously what the scripture is saying. Lagi ko sinasabi sa mga bata, pinagpala ang mga bata kapag ang magulang nyo ay nasa Panginoon. Especially kapag nakakaalam ng salita ng Panginoon. Kasi sigurado yun Mas lamang yun na yung kanilang influences, prinsipyo, ay talagang hango sa salita ng ating Panginoon. Kaya tunay na pinagpala ang mga anak kapag ang magulang ay nasa kay Lord, a godly father. Ito maganda kay Joshua. Joshua learned to take orders to Moses. No? Napakaganda pala nun. Na sa ating ding buhay Kristiyano, ganoon din. We must learn to take orders. Kasi nga si Joshua ay military man, siya ay general At syempre, meron mas mataas sa kanya si Moses. So parang sa ating armed forces, siya si president, di ba? Siya yung tinatawag na commander-in-chief. Tapos si Joshua yung chief of staff. So Joshua learned to take orders to Moses. Kaya pala nakita ko rin sa ating ngayong government, yung ating Presidente Duterte, kung inyong mapapansin, ang kanyang lahat ng gabinete, puro military man. Kanyang mga secretaries, puro military man. Kasi alam nga ni Presidente, ang mga military man, marunong talaga At natutunan nilang mag-take ng orders. So, tayo rin bilang mga Kristiyano, napakaganda niyan. Ang ating matutunan na orders, yung order ni Lord. Diba? Kung ano ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. So, Joshua learned to take orders to Moses. Likewise, if we have not learned to take orders, we will not be successful at giving orders. Totoo yun.
Kung ikaw mismo hindi ka naturuan to take orders, ikaw rin mismo, hindi mo rin alam kung paano magbigay ng orders sa mga mas mababa sa iyo. Sabi nga a good leader is a good follower. So, bago ka mamuno, ikaw muna ang kailangang matuto na sumunod. Hindi lamang yon. Dito nga bilang mga magulang, bilang tatay din, si Joshua tatay din kasi siya Sabi nga, sa tahanan, bilang magulang, mahalaga na laging maghari yung authority ng magulang. Ngunit, sabi nga the danger in the home is parents who are authoritarian but do not exercise loving spiritual authority. Totoo, ang magulang talaga ang authority sa tahanan. Pero, sabi nga, huwag masyadong authoritarian. We must practice loving spiritual authority. Kasi baka naman sobrang authority ng tatay o ng magulang sa tahanan kawawa yung mga bata. Di ba? Mangyayari yung mga bata magiging dinumero. Kung ano lang sabihin ng magulang, ganun. Parang robot, parang estatwa. Hindi rin tama na maging authoritarian. Kailangan loving spiritual authority. Pinadarama pa rin ng mga magulang. Bilang siyang authority, naroon ang pag-ibig, pagmamahal, pinadarama sa kanilang mga anak. Alam nyo, sa Deuteronomy chapter 6, nais ko lang basahin. Ito napakaganda Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9. Sabi po dito, "Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today." Verse 7, "Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are getting up. Tie them to your hands and wear them on your foreheads as reminders. Write them on the doorpost of your house and on your gates." Alam niyo, bilang mga magulang, it is our obligation to educate our children, especially sa Word of God. Kasi baka mamaya napakatalino ng anak natin sa academics. Pagdating sa salita ng Panginoon, baka hindi alam yung John 3:16. Di po ba? Kaya nga po, dito po sa loob, sa aming Comfy Compound, salamat sa Panginoon. Nung nagkaroon po ng pandemic, araw-araw po, merong prayer meeting yung mga bata. Sila'y natuturuan, dahan-dahan, ng salita ng Panginoon. Kahapon nga po, nagkaroon kami ng online prayer meeting sa Bulacan. Salamat kay Lord na hindi ako masyadong techie. Yung daw masyadong marunong sa mga sa mga tawag dyan? Gadget. Alam ko lang text tsaka call. So, salamat kay Lord na gandun lamang aking kaalaman sa gadget. Kasi nung nag-online prayer meeting kami, katabi ko yung dalawang anak ko. Sila yung nagme-muestra dun sa laptop para maging maayos yung aming online prayer meeting. At the same time, kasama ko sila sa prayer meeting. So, maraming pamamaraan ang magulang, tayo mga magulang, maraming pamamaraan upang ating ma-educate ang ating mga bata, especially sa salita ng ating Panginoon. Sa Proverbs 17, sabi ron, di ba, sa verse 22, "Turuan mo ang bata hanggat bata pa, dahil paglaki nila, hindi nila makakalimutan yun." 22 verse 6, di ba? So napakahalaga mga kapatid na tayo, sa ating magmumula mga magulang yan. Ang problema lamang kapag ang magulang mismo ang hindi na-educate ng salita ng Panginoon. Pero hindi pa huli. Hindi pa huli mga kapatid. Bilang mga magulang, let us strive to educate our children. Sabi nga ni Joshua, "As for me and my family, we will serve the Lord." Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ngayon po, dito na tayo diretso na po ba tayo sa ating memory
memory verse of the week. So mga kapatid, nakaka-anim na po tayong memory verse. Ilan na po ba na-memorize natin mga kapatid? So, balikan po natin yung pang-fifth muna or umpisahan natin sa una. Pwede rin. Umpisahan natin sa una. Ano po ba yun? Sa Memory verse challenge. Memory verse challenge na kailan na po ba? Sa Proverbs 3:5-6 po, sabay-sabay po tayo. Trust in the Lord with all your hearts. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. So, ang pangalawa po, ano nga po ba yung pangalawa natin? Matthew 4, verse 4. But It is written, Man shall not live on bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. At ang pangatlo po is Psalm 119, verse 11. Your word I have hidden in my heart, that I shall may not sin against thee. At ang Isaiah 26, verse 3, You will keep in perfect peace to those whose minds are tested steadfast and whose heart trust in you. So New King James, you will keep him in perfect peace, whose mind is Steadfast. stayed on you because he trusts in you. Yun. Iba-ibang version. Isaiah 26:3. Tandaan niyo po yung kasi yung naiba yung regular. Di ba? Panlima. Yun. Panlima po is John 14 verse 6. Mahirap yan. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Ang latest po is Mark 5:34. And he said to her, comma. Nawala din ako dito, Brother Butch. And Mark 5:34. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed on your affliction. Yun. Nakailan ba kayo mga kapatid? Nakailan na po kayo mga kapatid? Naka-7 daw sila eh. 7 na. Glory to God. Yon. So today po is Friday, Family Day, pero before po yan, Happy birthday po Happy birthday! Tayo. Happy birthday po kay Sister Letty Garcia. Happy birthday, Sister po Letty. kay Brother Baby Rosario. Happy birthday. Happy birthday po, Sister Minda ko na Makati. Happy birthday. Sister Minda. At first birthday din po ni Francine Joy. Nuwas siya po yung bata na yung pinatutugtog yung ano natin, yung pagpapasalamat na video. Yung po yung naggaganon, yung gumagapang. Siya po, first birthday po niya ngayon. Happy birthday, Francine. Happy birthday po sa inyong lahat. At Isang bagsak. isang bagsak. Isang bagsak. Ano? Happy birthday to you. Oh, di po ba? Hanggang second voice talaga. Happy birthday yun. po. Happy birthday po. At saka, announcement na rin po. Yung po mga videos po na naipadala nyo, salamat po sa pagtugon sa aming mga panawagan na padalahan nyo kami ng mga videos nyo, patotoo, at mga love offerings, yung sa balagtasan, ganon, sa tula. Thank you Lord po. Natanggap po namin yon at patuloy pa rin po namin siyang nire-review at may mga edits po kasi kaming ginagawa doon. So, at saka may mga nauna po na talagang naka-line up po para po maipalabas natin siya ng maayos. Antay lang po tayo kasi minamatch din po natin siya sa mga tema natin for everyday morning devotion. So, manatili pong mag-antay at pwede rin pa rin po kayo magpadala ng mga videos nyo para po makatuwang namin kayo sa paghayag ng salita ng Diyos sa kadakilaan ng Panginoon. Kaya, thank you Lord po sa mga tumugon at sa mag-extend ng patience nila para mapanood ng mas maganda po yung video na pinadala nila. At isa rin po, sa mga magpapadala rin po ng mga videos, pakiusap lang din po na make sure po na maganda yung light sa inyo ng video para konting edit lang. Madali na lang po natin siya may palabas. So, maganda yung lights. Kasi po minsan maganda nga yung lights, malayo po yung camera nyo. So,
pagka in-edit, nagkakaroon ng sumasabog po yung tunog kasi madami pong dinadaanan na paglilinis doon. So, na rin po yung boses. So, dapat po maliwanag, malapit din po yung microphone ng inyong cellphone o ng inyong laptop. Clear po. Tapos, iwasan po natin yung kahol ng aso. Mag-record sa tahimik na lugar. Opo. Yung kahol ng aso, tunog ng tricycle. Yung may time po na para ma-record natin ang mas maganda. Ayun. Thank you Lord po. At ano pa po? Ano pa nga po ba? Ayun. At yung mga request po sa prayer meetings po na virtual po, yung pagsasama-samahin nyo na po kung sino-sino po yung mga prayer groups na magsasama-sama, paki-inform lang po kami, Sister Maripas po, para po sila Sister Ria po, sa preaching department, para po maayos natin. Actually po, tuloy-tuloy na po yung ating mga virtual prayer meeting. At masalamat sa Diyos at marami pong mga tumutugon na talagang andun yung pagkukumustahan. Napakalaking bagay po na tayo'y magkakumustahan kahit sa ganung pamamaraan. So hindi po maihinto yung ating komunikasyon at ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Thank you Lord po. At para po sa ating second song. Yan. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko sa lahat ng dako. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko sa lahat ng dako. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Ayan, hello Ayan. po. Ayan. Thank you Lord po sa ating tatlong magagandang ayun. Ayun po mga kapatid, patuloy nyo rin po kaming patuloy po tayong manalangin para sa isa't isa. Lahat po ng mga karamdaman na medyo
nararamdaman natin. Patuloy po nating i-rebuke yun. At wala po makakapigil sa atin sa paghahayag ng salita ng Diyos. At yun nga po, tinapansin niyo po ba si Sister, si Sister Sally kanina? Yung opening natin, puro stars na yung kasama niya. Ating pag-pray ating mga manggagawa na yung ubo-ubo, Opo. sipon, lagnat, sa pangalan ni Jesus ay umalis sa coffee Jesus' compound. name. Amen. At lukoban niya ang four corners ng coffee compound na kanyang kabanal-banalang dugo. Yes. At sabi sa kanyang salita, sa mga bruises, sa mga wounds na tinamo ng ating Panginoong Jesus, tayong lahat ay magaling na. Amen. Amen, amen, amen. Ganon din po yung ating mga kapatiran na nasa California na dumaranas ngayon nung fire. Yung nagkaroon ng yung wildfire. wildfire. Sabi po, sobrang init daw po kasi na doon. ang nag-cause nun ay kidlat. Oo, nga po. Kumidlat. Kumidlat. At hanggang kahapon yata, At meron tayong mga kapatiran sa San Francisco na pag-pray po natin nakipag-pray, sila. Marami po tayong mga kapatiran na naandun. na maapula na yung apoy sa San Francisco. Amen, amen. At Tsaka, yung naalala ko yung nag-birthday na taga-Tarlac, si Brother RB Rebolledo. Kumusta lang? Yan. Kumusta sa inyo? Kumusta, mga Sister taga-Tarlac? Vicky. At saka parang nabasa ko po, yung kay, wini-welcome po ni brother natin lahat, from Brother Lito Santarinala po, yung batch 66 ng San Antonio, Nueva Ecija. Thank you po for watching. Salamat sa Panginoon po. At, sino pa ba to? Ayun, Bati Daddy. Binabati namin sila Jocelyn Suyum. Yung mga kaibigan po namin na nanonood din. At masugid po silang nanonood. Jeremy, yung mga kasama mo sa Barco, thank you Lord for watching. Hi po kila Ninang Nilda, Pastor Ray, kila Pastor Oying po, Mother. Jamie, kumusta ka dyan? Oo, Sir Jamie. Tapos na ba yung bahay mo? Pagka pwede nang bumiyahe, punta kami dyan. Yes, si Brother Elmer din po, Alaba. Thank you for watching. At antabayanan po natin yung ating i-feature na family ngayon. Oo, yung family ni Sister SP Sahul. Alam nyo, kasi galing nga ako ng Bohol nung nakaraan, no? Nung January to July. Meron tayong center doon. Yun ay pinapatiran sa worker. Yun ay pag-aari ng ang pamilya ni Sister SP, Brother Vic, Sahul. Ito yung 3 palapag na building. Bali, sa ating po pinagamit yung 2nd tsaka 3rd floor. At salamat sa Panginoon at sa kanilang generosity na naroon nga, imbis na magre-rent tayo doon, naroon kagad yung kanilang generous heart na ipatirahin kami ni Brother Robert ng 6 months doon. Actually, matagal nang pinagagamit yun. Meron sigurong 2 taon. Actually, kung paupahan yon, malaking amount kasi nasa bayan eh. Pero salamat talaga sa Panginoon, sa puso na gano'n, no, na alang-alang sa gawain sa Panginoon, naroon kanilang generosity yung ipagamit to sa mga manggagawa ng Panginoon. Ano yun, 2nd floor tsaka 3rd floor. Kaya kami nga ni Brother Robert, pwede kami magtigisang floor doon eh. Kasi 2 lang kami doon eh. Oh, Sir Trining, ganda ba naming condo suite? Thank you, Lord. Binabati ko rin pala yung mga taga-Bohol, si Nanay Asyang, Apo. si Nanay Dingding, Sister Melissa, sila yung ating mga, kabalikat, kasangga sa gawain sa Panginoon. Actually, yung mga lahat to, mga senior na to. 80, 70 anyos, pero laging on the go sa gawain sa Panginoon. Kaya nakakatuwa ang ating mga kapatiran sa Bohol. Talagang naroon na yung kanilang pagmamahal. Hindi lamang sa gawain ng Panginoon, kundi sa salita ng ating Panginoon. Amen. Kaso nga lang, dahil sa nangyaring pandemic nga, hindi mo na makapagpadala dyan. Nanay Asyang, Nanay Dingding, wet muna, wet ha.
Yun ang aming laging joke eh. Wait muna. Wait muna kasi wala pang biyahe. Sarado lahat ng port eh. Airport, seaport, land port, lahat ng port sarado. Kaya wait lang tayo mga kapatid sa ano. Kaya kila Jamie din, wait lang din muna. Hindi mo na makabutan ng Duero. Pero alam ko, God willing, talagang soon, matatapos itong ating pandemic. Amen. Lahat tayo ay Amen. magiging normal na lahat pamumuhay. Opo. Thank you, Lord. Tsaka hi din po kay Sister Femi Carino, kay Ninong June. Thank you po for watching, na palagi talaga silang nanonood. Tsaka, ayun, para po sa ating, ayun na po. Yung ating family po na ipifeature ngayon, sila the Sahol family and the Laba family. Panoorin po natin. Thank you, Lord. God bless us all. Good morning, Jesus. Good morning, Coffee Family. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa opportunity na ibinigay po sa amin na makapagpasalamat po sa kabutihan ng ating Panginoon. Thank you, Lord, sa Jeremiah 29:11. Yun po yung aking life verse. At salamat sa Panginoon dahil itong verse na ito, dito po ako nagkaroon ng lakas, ng loob, na kung dati-rati po ay punong-puno ng takot, ng kaba. Pero sa salita ng Panginoon, siya po ang nagbigay sa akin ng lakas na wala lahat ng pangamba ko, pangamba ng future. Dahil si Lord po ang kasama sa future. Noon, nung ako pa'y dalaga pa, hanggang sa ngayon na malalaki na po yung aking mga anak, nakasama ko na rin po sa ganitong gawain. Kaya maraming pong salamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa patuloy na binibigay ni Lord na kalakasan. Salamat sa Panginoon sa salita ng Diyos na binigay niya sa Psalms 91 verses 14, 15, 16. At ang salita ni Lord na ito ay talagang tunay na pinanghahawakan ko po sapagkat ito ang nagbibigay ng pag-asa at tiwala sa Panginoon sa kabila ng mga pinagdadaan ng pagdating sa kalusugan. Kaya salamat sa salita ng Diyos dahil kung wala yung salita ng Diyos, hindi ko alam kung saan ako talaga pupulutin. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat kay Lord na panghawakan ang salita ng Diyos at yung katiyakan na hindi niya tayo iiwan o pababalaan. Purihin ang Diyos. Good morning, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. May life verse ko sa Joshua 9. Remember that I have commanded you to determine and confidence. Don't be afraid, for I am the Lord, your God, wherever you go. Thank you, Lord. Ito, pinanghawakan ko sa aking buhay na medyo na iba-iba ng edad mo ito, Lord. Kaya ako papasalamat na ako'y bigyan mo pa ng lakas. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Salamat
tinitake din po namin yung opportunity na magpasalamat sa Panginoon sa kagalingan po na ipinagkaloob kay Brother June. Although yung ikalawang test po niya is naging positive pa rin po, pero glory to God dahil patuloy po siyang pinagaling ng Panginoon at ngayon po ay nakabalik na po siya sa kanyang trabaho. At salamat, all glory belongs to God at pati na rin po sa aming anak na nasa Melbourne. Kasama po ang kanyang asawa ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Salamat sa pag-iingat niya sa kabutihan ng ating Panginoon. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good morning, Jesus! Yay! It's Friday, Family Day! Thank you, Lord. So, ngayon po, bago po kami patuloy na bumati, tawagin ko muna po si Minister Dodi for opening prayer. Manalangin tayo mga kapatid, dakila naming Ama sa langit, maraming salamat pumuli sa araw at oras na ito na kami po ay naririto ngayon at ganun din po mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan, nakikinig at nanonood ng inyong mga salita na ipapahayag. Pangunahan mo po kami, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Ngayon po ay babati muna kami. Ano po, mauna yung pinakang may, mas, ayon sa edad o sa size? Kasi nung nakaraan po, kami, small, medium, large eh. Oo, may humirit daw po. Wala na daw pong small, medium, large, and extra large na daw po. Okay. Yan po, talagang lumulusog ang mga lingkod ng Diyos. So, bati muna po, Pastor Ninong Romy. Good morning, Jesus. Magandang umaga sa lahat ng tagapanood, taga-subaybay araw-araw. Sa live streaming na ito, alam namin na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumadaloy patungo sa inyo mula dito sa live streaming na ito. Ang salita ng Diyos ay dadaloy patungo sa inyong kinalalagyan, lugar, family, upang hatiran kayo ng biyaya at pagpapala at kaligtasan. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless you. Lord, Minister Dodi. Ayan. Good morning, Jesus. Maraming salamat sa Panginoon at nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon at sa mga salita na Kanyang inihahatid, ipinahayag. Alam ko po na lahat tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Makinig lang po. Muli, dyan lang po kayo. Nandito kami. Amen. Okay. Abangan nyo po ang mga pag-aaralan natin. At ako rin po ay bumabati sa akin pong mga mahal sa buhay sa Barualte, San Juan, Batangas. Lahat pong taga San Juan, Batangas, lalo po sa Laia, mga kapatiran natin doon. Di ko na po kayo isa-isahin, marami. At ang Baguio Outreach po, tomorrow po, virtual prayer meeting na po natin sa Baguio City. At maging ang akin pong bayaw, kakarating lang, si Doc Richie. Thank you for the travel mercy. Nandiyan na po siya sa Lancaster at kasama ang kanyang pamilya. Lahat pong nakikinig from North, East, West, and South, good morning, Jesus. So ngayon po ay patungo na po tayo sa ating mga tatalakayin na mga mensahe ng ating Panginoon na naibahagi rin po ng ating mga kapatiran. At yun nga po, actually po yun ay Sahol and Alaba family. At yung kanina po, na-isi-share na po ni Minister Elmer yung mga ibang karanasan nila sa Bohol. And all honor and glory belongs to God. Yung pong first couple na na-assign doon na nag-stay po talaga ng 6 months, ay kami po yon ni Sister Judith na po. At naranasan po namin doon ang lahat na provision, protection, generosity of Alaba, Balaba, Sahol family. Talaga po tayo ay kanilang kinalinga doon at patuloy na nagagamit sa gawain ng Panginoon. At of course, ang Cebu, nandiyan po Sister Nancy, Brother Keril, kumusta po kayo dyan? At lahat pong bumubuo ng PMS Prime Power Cebu at saka po Bohol, Tagbilaran. Lahat na rin pong taga-Bohol, mga kapatid. Kumusta po kayo dyan? And of course, Leyte, nandyan po ang Decatoria family at ang mga kamag-anak ni Sister Odette. Napakarami rin po nila.
Si Kap Kokoy, kumusta po ang gawain dyan? At hopefully, magkaroon din po tayo ng virtual prayer meeting, mga kapatid. Thank you, Lord. At yung Biliran po ha, Biliran, it's a very nice place to be. No? Hindi lang maganda, kundi ang mga tao po doon ay uhaw na uhaw din sa Word of God. Sa family po yan ni Sister Seni Radam, yung pong parents-in-law ni Minister Jeff Borja. Thank you, Lord. Ngayon pong uunahin nating tatalakayin ay ito pong life verse ni Sister SP Sahul. Ano po? At yan po isi-share sa atin ni Minister Dodi. Thank you, Lord. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Nabanggit po kanina ni Sister SP yung kanyang favorite or life verse niya. No? Ano nga po ba yung nakasulat doon sa kanyang live verse? Pero una sa lahat, salamat sa Diyos kasi sa mahabang panahon, matagal nating kasama sila, Sister SP at ang buong pamilya. Mula sa lola, sa mga magulang, mga anak hanggang sa mga apo ay talaga namang ginagamit at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yung kanyang live verse, basahin ko lang po sa atin. Sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kumbaga nga yung Tagalog, ako lamang ang nakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Napakagandang talata po itong Jeremiah 29:11. Pero pag tiningnan po natin yung kumbaga historical background, kasi pagka sinabing Jeremiah, Minister Andy, Pastor Romy, ang ibig sabihin ay Jehovah will lift us up. Or God will lift us up. Pagka sinabi nating Jeremiah, ang tawag nga rin po sa kanya ay isang propeta, the weeping prophet. Bakit sinasabing weeping prophet? Kasi siya talagang nananangis siya dahil sa sitwasyon ng kanyang bansa o bayan. Dahil nga po ang Judah, Jerusalem ay captive ng Babylonians. Pagka sinabing captive, controlled by another. Parang yung prisoners of war na para bang lahat ng pang-aapi pwedeng maranasan. Ang sabi nga roon, yung sinira ni Nebuchadnezzar, yung lunsod, winasak at ang templo. Kaya nga si Jeremias ay masasabing may malambot na kalooban ng puso, mapagmahal sa kanyang mga kababayan. Kaya nga tinatawag din siyang God's reluctant messenger kasi ayaw din naman niya talagang magpahayag sa kung ano ang mangyayari. Pero kailangan niyang gawin kasi doon sa chapter 1 pa lang, pinakita doon na tinawag siya at sinugo ng Panginoon. Ang layunin po nito ay himukin ang mga tao, mga kababayan niya, na talikdan ang kasalanan at manumbalik sa ating Panginoon. Kaya ang verse 5, ang sabi doon, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. So yung kanyang talagang work o gagawin ay hindi lang para bigyan ng babala ang mga Hudyo, kundi lahat ng bansa sa buong mundo tungkol sa judgment na darating. Kaya ang pinakatema o simpleng mensahe ay sinasabing repent and turn to God or He will punish. Kasi sabi po, pagka ini-ignore ang kasalanan, at we refuse to listen to God's warning, nag-i-invite tayo ng disaster. Opo. Nag-i-invite ng disaster.
So, merong isang talata, ang sabi, today, if you hear God's voice, harden not your heart. Alam mo ba, brother, yung kanta natin na yun? Oo. Meron tayong kanta nun eh. Pwede ba natin kantahin yan? Or Siguro. mamaya na lang pagkat ending song natin? Pwede rin ngayon, o kaya Okay. mamaya. O mamaya na lang. Mamaya na lang. Para para dire-diretso si Minister Dodi. Okay. Hindi, basta, yun po yung awit na naalala ko rito, mga kapatid. Kaya itong 2911 na binigay ni Lord kay Sister SP, ito ay pwede nating sabihing powerful promise to claim. Kasi ito po ay tungkol sa pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos dahil alam ng Diyos ang ating future at His plans for us are good and full of hope. So marami pong bagay na pwede nating panghawakan at pagtiwalaan sa salita ng ating Panginoon. Pero hindi naman po ibig sabihin nito na spare na tayo dun sa pain and suffering, mga kapatid, or hardship na sinasabi. Pero sabi nga, ang Panginoong Diyos kasi ay mahal tayo, kaya magkakaroon tayo ng glorious conclusion sa buhay natin. So, purihin po ang ating Panginoon, Brad. Thank you, Lord. Doon pa lang po sa unang pag-aaral, tayo blessed na. Napakarami pala nating matututunan dyan sa Jeremiah. At salamat po sa kanyang mga salita at pangako na alam nating ating napanghahawakan at hanggang sa dulo ng ating buhay ay tunay na magiging buhay sa bawat isa. So ngayon naman po ay ating talakayin ang life verse po ni Brother Elmer Alaba, isa sa anak din ni Sister Nanay Nene. Pastor Ninong Romy. Ayan, praise the Lord. Bago po ako magpatuloy, kukumustahin ko muna yung aking lahi, ang Cabral clan na laging nanonood. Ang aking pamangkin sa Hong Kong, si Eds Cabral, anak ng kuya ko yun po. Ayan, anak ng kapatid ko yun. Laging sabi niya, Tito, laging nababanggit yung pangalan ko pag ako'y nag-comments, pero hindi nila alam na pamangkin mo ako. Ikakahayaan mo, i-announce ko na. At saka yung mga pamangkin ko po sa Canada, yung may-ari ng Travelers Cafe, anak rin ng kuya ko, na lagi rin sila nakasubaybay mag-anak. Mahihain lamang sila mag-comments. Sabi ko, huwag niyong ikahiya, mabuti ang gagawin niyo. At ito ay kaluluwalhati ng pangalan ng Panginoong Jesus. Mga taga-Kalok, Kalaka, mga prayer group dyan, marami na naka-watch party lang sa akin yung marami at doon na lang sila nanonood. Kaya binabati ko kayo at papasalamat ako sa Diyos. At nang mag-pandemic ay naging close tayong lahat kay Lord. Dati walang time kay Lord, ngayon lahat tayo may time. Kaya, kamusta kayong lahat dyan? Yung mga kaibigan ko, BFF, ayan. Kilala nila kung sino yung BFF. May BFF na rin ako. Alam ko, taga-BF Homes. Taga-BF Homes. BFF. Taga-BF Homes. Ayan. Ang kay Brother Elmer nga pong verse na sinabi, itong Psalm 91 kasi, isa sa popular na chapter sa Bible sa Psalm 91. Yung Psalm 23, at Psalm 91 na to, ito nang ako'y nagsisimula pa, napaka tuwan-tuwa akong basahin lagi buo. At tapos nang ako'y naging preacher na, sa tuwing bago kami mag-fellowship, mag-start ang fellowship, babasahin namin ang buo uli yun. Kaya at turing Psalm 91 na to, kasi memorable dun sa masyado, kasi nung tumaubo kami ni Mark, sa sasakyan kong pick-up na blue. Galing kami dito, pauwi kami ng Kalo. Pagdating doon sa Assis, madulas ang daan, may naka-stack na jeep na flat. Ngayon, pag dinerecho ko, babanggain ko, kaso preno, hindi na preno, madulas na. Pag kinaliwa ko naman, dumarating malaking truck. Pag ikinanan ko naman, bangin, mahuhulog. Isa na ang choice. May taong nasa likod ng jeep, mamamatay. Pag kinaliwa ko, kami babangga sa malaking truck. Pag ikinanan ko, mahuhulog kami sa bangin ni Mark. So, kasama ko noon si Ate Grace.
Ginawa ko, ng akin ang kinakabig, nakaprenot, pero tuloy pa rin. Kinanta ko na yung kuhan. Yun ang kauna-unahang kabisado kong kanta ng kumpi. God says, I will save those who love me, and I will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Pag Nagka-blending tayo. Pag maganda pa lang Glory kasabay to God, ang ano? boses ng mga kasama ko, naganda rin ang boses ko. Ha? Sama-sama lagi tayong tatlo. Ha? Didikit ka lang sa amin. Didikit ako sa inyo. Mapaparami ang kontrata natin. Mapapahaba ang kontrata. Etong 14, dito'y napaka-sarap namnamin. No? Pag binabasa mo, kasi ang Biblia, nanamnamin para kang kumakain ng masarap. Para kang kumakain ng balat ng lechon. Yeah. Habang binabasa mo, ninanamnam mo ang lasa, tumatagos hanggang iyong kapuso-pusuan, kaibuturan ng iyong puso, at nararamdaman ng buong mong spirito, ng buong mong kaluluwa, at mararamdaman may experience mo. Kasi nga nun nga, pagbata ko doon sa Manibela, humulog na yung sasakyan namin, ang gulong nasa ibabaw, umiikot pa, ang ulo namin ni Mark ay nasa ilalim, kataob. Hindi namin alam ni Mark kung paano kami nakalabas. Kasi halos nagdikit yung bintana, wala kaming lulusutan eh. Kaya alam namin yun ang kapangyarihan na salita ng Diyos. Nakalabas kami nang hindi kami nasugatan kahit konting galos. Pero yung sasakyan, wasak na wasak. Ang gulong kasi nasa ibabaw. Sabi ng mga tao nagdatingan, ako, walang buhay dyan, walang buhay. Patayan, patay. Si Ate Grace nga, hinihila ko. Sabi ko, Ate Grace, labas ka na dyan. Ha? Buhay pa tayo? Buhay pa tayo? Wala pa tayo sa langit. Wala pa, halika rito. Adi, sinampal ko ng konti yung braso. Oh, naramdaman mo? Oh, ay, buhay pa nga tayo. Wala kahit konting galos, ni bukol, o ano pa man. Pero ang sasakyan, wasak na wasak. At ang mabuti noon yung ginawa ni Lord, yung kumpare kong Tagaytay may-ari ng talyar, hinila, kinuha. Tapos pinaganda ng maganda. Walang bayad. Ang maganda pa noon, binayaran pa ako ng malaking halaga ng insurance. Nagkaroon pan tuition fee si Mark at si Michael. Nabayaran lahat. Kita niyo na yan. Kaya huwag niyang yung problema, meron kapalit yung pagpapala. Bago dumating ang problema, may katapat na yung solusyon. Bawat problema bago dumating sa buhay natin, may katapat na yan solusyon. Kaya hindi ka, ano ko ang buhay? Halimbawa, nagkasakit ka, ang katapat niya ang kagalingan. Diba? Yun ang Kristyano. Nagkakasakit rin. Pero gumagaling. Sabi nga doon sa Bible, hindi pa yan ang iyong ikamamatay. Ang sakit na yan. Kaya hindi pa. Pag nagkasakit ka, hindi ka pa mamamatay. Sabi nyo nga sa inyong katabi, hindi ka pa mamamatay. Hindi ka pa mamamatay. Ang iba kasi, kaya namamatay agad natatakot. Yung pagkatakot, ang pumatay sa kanya. Ayan, basahin ko lang po itong 14. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan at sila'y bibigyan ko't gagantimpala mahabang buhay at ang nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Yan, praise God. Dito, yung assurance, no? Katiyakan, kasiguraduhan, mangyayari, magaganap. Kaya sabi ng Biblia, ang salita niya hindi babalik sa kanya nang hindi naganap nito ang kanyang nasa. Tiyak magaganap.
So, ang sabi ng Diyos, declaration, ang Diyos ang nagsabi. Hindi propeta, hindi kung sino pang mga apostles, disciples, o si Pablo, hindi si Pablo. Ang sabi ng Diyos. Yun ang pinakakongkreto. Pag sinabi, nag-declare ang Biblia ng ang sabi ni Yahweh, ang sabi ni Jesus, konkretong-konkreto yun. Matibay na patibay. Hindi mo mapapabulaan ang ang sabi ng Diyos. Ano yung sinabi niya? Aking ililigtas ang tapat sa akin. Yung tapat, sabi, doon sa English, God says, I will save those who love me. No? Kasi pag nagmamahal ka, tapat ka sa iyong minamahal. Loyal ka, faithful ka. Kaya pag ikay faithful, pag sabing faithful, loyal ka, wala kang ibang Diyos maliban sa Kanya. Siya ang iyong one and only God na sinasamba tuwing no worship, sinusunod at Diyos ng iyong buhay. Wala nang ibang priority number one sa life mo, sa puso natin, kundi ang Diyos. Makakatanggap ka ng kaligtasan. Sabi ng iba, bakit meron yung Kristiyanong yan namatay ng ganyan? Kristiyano naman. Ang tanong, tapat kaya siya? Faithful kaya siya? Pag sabing faithful, pati sa pagbabayad ng ikapo. Kagad, pag may nag-abot sa akin, halimbawa, nabutan ako ng mga anak ko, kagad yun, ire-register ko na sa mind ko. At pag nag-Bible study fellowship, basta naka-register na yun, naka-ready na yung envelope. At pagdating dito, saka ko lalagay, Lord, thank you po, by grace, nagiging tapat ako sa pagbabayad ng ikapo. Kaya ikwento ko man, i-preach ko man, ginagawa ko muna. Kasi hindi ka magiging epektibong preacher kung mahusay ka lang mag-preach, pero hindi mo naman ginagawa. Hearsay lang yan, wala. Pero pag ginagawa mo to, buong tapang mo masasabi, may pangangaral, mautusan ng mga tao. Wala kang itinatago. Kaya napakahalaga sa ating Panginoon Diyos ang katapatan, ang pagmamahal sa Kanya. Ang pangalawa, sabi niya, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalin. Yun, nakatanggap ako ng pag-iingat. Actually, talagang ilang beses kong naranasan yung pag-iingat ng Diyos. Tira-tirahan na kasi ako ng aksidente. 2 beses akong tumaob sa motor. 1 beses akong tumaob sa owner. Ang gulong rin nasa ibabaw. Pang-apat, yung sa pick-up, ang gulong rin nasa ibabaw. Mayayabang kasi mga sasakyan kong nabibili. Laging nagyayabang yung gulong sa taas. Kaya sabi niya, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalin. Pag sabing kinikilala mo siya, pinagmamalak mo, pinagsasabi mo, etong aking Diyos na sinasamba. Kilala ko to. Kaya kahit sinong tao makaharap mo, kahit siya ng mga big time o malalaking tao, may mga pangalan, hindi ka matatakot. Kasi hindi na ikaw yun eh. Ang Diyos na iyong ipinakikilala sa sanlibutan, kilala mo siya, pag ikinwento mo sa mga tao, kaya marami rin po ako ng glory to God to. Yung mga naging kaibigan, sina Joelina noon, Mayor Amante, Mayor Ben Ernie, maraming mga kasi po, pag tinignan ko aking sarili, wala naman ako wala akong natapos kundi yung aking tinigilan. Wala akong pagmamalaki. Wala akong yaman, wala akong dunong, wala akong medal. No? Pero ang aking ipagmamalaki, ang pagkakilala ko sa Diyos. Na kahit saan ako mapapunta, napadala ko sa iba't ibang bansa, sa 10 streets, pabalik-balik. Hindi ako nangamba na sino yung mga taong haharapin ko doon. Sa Malaysia, Singapore, Thailand, sino yung mga taong haharapin ko doon. At kung titingnan ko, sino naman akong wala naman. Wala naman ako talaga Wala akong pagmamalaki.
Pero meron akong kilalang Diyos na humango sa akin, nagpala sa akin, nagpatawad sa akin. Kaya lahat ng kaligtasan, natanggap ko. Yun. Kasi ang Diyos lamang ang pwedeng magligtas eh. At pwede ka rin kanyang iligtas kung kilala mo siya. Ay kung hindi mo siya kilala, paano naman yun? At paano mo naman makikilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuting balita ng Biblia. Magkakaroon ka ng pagkakilala, Romans 10:17, by hearing and hearing the Word of God. Makikilala natin siya doon. Habang tumatagal, continuous to, walang graduation dito. Walang graduation. Ngayon, pag mayroon ng gustong graduate, pwede rin, kahit ka taas, pero habang naririto ka, wala pang graduation to. Patuloy at patuloy. Sa 15, pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan at aking sasamahan at kung may hilahil sila'y aking sasaklolohan. Hilahil, may troubles, may problema, may alalahanin, andun lagi siya. Nakabantay, nakaabang, anong kailangan natin, proteksyon, biyaya, kagalingan, andun lahat. Sa kanya magagaling lahat yun. Kaya Psalm 91, sobrang pananaligan mo ang salita ng Diyos ito. Pagdating to sa 16, sabi niya, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. So, ang Diyos ay nagpapahaba ng buhay. Pwede niyang paikliin, pwede niyang pahabain sa 1 Samuel chapter 2. At ang nagtitiwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya, pahabain ang buhay. Sa Proverbs 3:1 and 2, sabi niya, kung tutuparin niyo, susundin niyo ang aking mga kautusan, buhay niyo'y giginhawa at lalawig ang inyong taon ng inyong buhay sa ibabaw ng mundo. So, hindi lang ikaw hahaba ang buhay, giginhawa ka pa. Kaya pangako ng Diyos na klarong-klaro, pag binasa niyo, sinubulan niyo nga doon sa Psalm 91, verse 1, sabi doon, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Doon sa introduction, makikita niyo na sinasabi niya, yung naghahangad. Paano ka maghahangad? Meron kang pagnanasa, umattend ng prayer meeting, Bible study, sumamba, at makikita niyo lahat ng promises ni Lord, tutuparin niya yan. Ang hindi kayang gawin ng Diyos ay magsinungaling sa kanyang pangako. Kaya napakaganda po itong Psalm 91. Gawin nyo rin itong prayer every day. Minsan nga ito, tinutula ko pero pwede ba kang tumula? Pwede. Pwede po. Ito na lang 14 to 16. Mabibisto na rin ang aking tula. Batangas. Ay, Batangas RE. Yun kasing aking pamangkin, Makata yun. Husay talagang tumula yun. Si Sally. Mula elementary yun hanggang mag-college, siya manunula ng kanilang mga eskwelahan. Magaling siyang gumawa ng tula. Pati yung kanyang ama, Kuya Pedro. Nakapapakinig ko, magayon pala yun. Kaya eto na. Ngayon lang yun. Pagbigyan nyo lang ako. Uso kasi ngayon ng tula eh. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa. Ulitin ko. Take two. Live po tayo. Live. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikinlanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hila-hila'y sasaklolohan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Lord. Ngayon po ba mga kapatid ay busog na kayo?
sa mga mensaheng ating narinig. Kanina po ay mayroong appetizer, main dish, and now the appetizer. Ano po? At dessert na? Dessert na kasi appetizer. Thank you, Lord. Yung pong kay Sister Nanay Nene sa Joshua 1:9. Thank you, Lord, kasi po sigurado tayo na si Lord ay kasama natin kasi kanina pa si Minister Elmer, binabanggit niya na yun sa Joshua eh. Sabi ko, confirm. No? Hindi naman kami nag-usap. At pagkitas po itong Joshua 1:9, mga kapatid, ito po yung isa sa mga words din na favorite ko bago po ako mag-full-time. Though ang aking pong life verse ay Zechariah 3:7. Pero ang isa pong one of my favorite verses po sa Bible ay Joshua 1:9. Actually, nagkaroon pa nga po ng awit ako dyan eh, ang tono. I hope maalala ko pa. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos ay sasayo, san ka man pumunta. Ayan, alala ko po tuloy ang tatay ko. Kundi man singer kasi yun eh, no? Thank you. Hindi na ako iiyak niyan, mga kapatid. 7 years ago na po, nakakalipas. Okay, so yun po, yung kay Sister Nanay Nene. Naalala ko Sister Nanay Nene. Siya po yung ating coordinator at the age of 80 plus, no? Eh, sumasakay pa po ng habal-habal yun eh. Naalala niyo po ba? Yun po yung lagi nasasambit ng ating kapatid na Sister Ria, saka po ni Pastor Alex, yung mga gusto mag-outreach dyan. O, habang kaya pa. Yung po, Sister Nanay Nene, Alaba po yun. Yung pong kanyang apelyedo nung dalag ay Balaba. Ngayon po, napangasawa niya, Alaba. Kaya, Nene, Balaba, Alaba. Okay. So, nadaluhan po kasi namin yung grand reunion nila nung nandun din po sila, Pastor Alex and Sister Ria. Noon sa Bohol, pumasyal po sila doon. So praise the Lord. Ito na po Sister Nanay Nene, no? Naalala ko po yung ating mga outreaches doon sa Bohol. At yung pong Joshua, ang ibig pong sabihin niyan ay Jehovah or God is salvation. No? Kaya po mga kapatid, tunay na kanina pang sinasambit yung kaligtasan, mga kapatid. So ito pong Joshua 1, this is all about God's commission to Joshua. At nabanggit po ni Minister Elmer na si Joshua po ay successor of Moses. At salamat po kapag, siyempre, pag successor ka, kailangan mo talagang sundan ang mga yapak ng naunang mong leader. At yun po, glory to God, binigyan po ng instruction ni Lord si Moses, tapos binigyan naman ni Moses ng instruction din po si Joshua. At ito na po, kaya po humantong doon sa verse 9, mga kapatid, na huwag matatakot eh. Kasi alam niya, susuong sa marami pong pagdaraanan, di ba? Kasi mamamatay na at that time po si Moses eh. Kaya inihabilin niya na po ito, mga kapatid. So sa atin din pong buhay, siguradong kapag tayo po ay matatapusan ng ating misyon, mayroong isusunod si Lord eh. At may mga ipiniprepare po ang Panginoon sa mga darating na panahon. That's why kailangan tayong maging well-prepared, no po, para sa mga alituntunin na ito. So ngayon dito po makita natin na doon po sa verse 5 kasi, ang isa pong pangako ni Lord kay Joshua, hindi ka matatalo ni numan habang ikaw ay nabubuhay. So ibig sabihin, as a soldier, as a general po ng hukbong ng mga Israelita, napakaganda po ng pangako ng Diyos sa kanya. Hindi siya matitinag, hindi siya matatalo. Kung kaya doon po sa verse 9, ang sabi doon, aalalahanin mo lagi, sabi doon, na magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. O?
Kasi po naalala ko si Sister Mami Ligaya nung nabubuhay pa, di ba? Sabi niya, o kung matatakutin, umuwi na kayo. No? Totoo po yun. At salamat sa Diyos, awat grasya niya, tayo po'y nakapagpapatuloy, mga kapatid. At salamat po kay Lord na, di ba, katulad ngayon, si Pastor Alex na yung next in line, di ba? Kumbaga si Moses, sila Daddy Bart, tapos ngayon, sila Pastor Alex, sila na yung Joshua. No? At sa mga darating pong panahon, nawa ma-relay natin to sa mga susunod pa pong mga saling lahi. Alam natin mayroong magandang ipagagawa sa atin ng Panginoon. At alam po natin din, ang pinakabantog pong talata sa Joshua ay yung 24:15. Ano? Joshua 24:15 na nabanggit din ni Minister Elmer. Sabi ron, as for me and my family, we will serve the Lord. At all honor and glory belongs to God po. Ang pamilya pong Balaba, Alaba, Sahol ay ang buong angkan po nila ay patuloy na narating at nararating pa ng Word of God. Nakaka-inspire po ang angkan na ito. Glory to God po. At salamat sa Panginoon hanggang sa Bohol. No? Dinadala ang Word of God. Sister Nanay Nene, nung nag-outreach kami doon, ang laging gusto nun, punta tayo doon sa kapatid ko, punta tayo sa pamangkin ko, punta kami doon, evangelize kami doon. Ganun po yun, mga kapatid. No? Naalala ko talaga na, Mami, punta tayo doon, outreach. No, ganun, talaga na ipapamana. At ngayon po tayo rin, di ba? Though pandemic, pero virtual, tayo rito, prayer meeting, virtual online prayer meeting tayo. So, yan po ay napakagandang nasimulan at alam natin na magpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At salamat po kay Lord na ngayon po, sa edad ni Sister Nanay Nene, kung hindi ako nagkakamali, ay 87 na siya. No? 86 or 87. Patuloy pa rin po ang kanyang desire ng kanyang buong angkan ay mahikayat niya sa gawain sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Ito'y isang angkan o isang pamilya na huwaran. Nawa po ang ating angkan ay mahikayat natin lahat na maligtas, makasama natin sa gawain ng ating Panginoon hanggang po sa kanyang muling pagbabalik. So thank you, Lord. At yan po ang ating ilang mga talatang natalakay na nabigyan din po sa umagang ito. Bago po tayo magtapos, ay mananalangin muna tayo and then naawit. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po muli na kami po ay patuloy na nagagamit nyo upang mapalaganap ang inyong salita, hindi lamang po sa Pilipinas, maging sa buong mundo, Panginoon. Lord, patuloy nyo pong gamitin ang bawat isa, ang Balaba, Alaba, Sahol family at lahat pong pamilya ng Comfy family, lahat din pong Kristiyano sa buong mundo. Pinagpipray din po namin ang mga non-believers pa po, nawa po ay mabuksan na rin po ang kanilang puso at isipan. Lord, continue to bless and protect all yung buong mundo po, and most especially the Philippines. At kayo rin po ang tutulong sa amin. Thank you rin po sa pag-protect nyo po sa Comfy Church, Comfy Family, from Pastor Alex, Sister Ria, lahat pong Board of Directors, lahat pong Patriarchs, Comfy Workers, lahat po, Lord, na bumubuo ng Comfy Family. Thank you, Lord, for protecting us all sa provision po at lahat pong pag-iingat, lalo po dito sa amin po sa Comfy Compound. Thank you so much, Lord, for everything. Continue to bless us, O Lord, in all areas of our lives. In Jesus' name, Amen. Awit po kami. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. Harden not your heart. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. Harden not your heart. There's never been a day like this day, says the Lord. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. Once again. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. Harden not your heart. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. Harden not your heart. There's never been a day like this day, says the Lord. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. Today, if you hear God's voice,
harden not your Thank you, Lord. Amen. Okay, kaya mga kapatid ha, harden not your heart, our hearts. Amen. God bless us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.